Si Solana o mas kilala bilang Sol ay muling bumabangon at kasalukuyang umaakyat ang kanyang presyo. Matapos po ang ilang linggong pagdaos-dos ay tila may panibagong pag-asa na makabawi si Sol. Kaya ang tanong po natin ngayon, aabot na ba siya sa $200 o isa lang itong panandaliang rally? Ngayong tumaas si Solana ng halos 15% nitong nakaraang 2 linggo at kasalukuyang nakaharap sa resistance level na $188, marami pong analyst at saka investors ang nakatutok kung kaya ba nitong basagin ang resistance na yan at magpatuloy ng hanggang $200 na presyo. Pero syempre, hindi lang ito tungkol sa chart. Kasama rin dito ang galaw ni Bitcoin, ang epekto ng FOMC o Federal Open Market Committee at ang sentiment ng buong crypto market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit tumataas itong si Solana. Isa po sa mga pangunahing dahilan ng rally ni Solana ay ang malawakang pagbawi o recovery ng crypto market matapos po ang ilang araw ng correction. Si Bitcoin na siyang leader ng market ay bumalik po sa presyo na $117,000 matapos po itong bumaba sa $115,000 kamakailan lamang. Dahil dito ay sumunod na rin ang ibang altcoins, kabilang na si Sol. Kapag si Bitcoin ay bumawi or naka-recover, madalas ay nadadala rin ang buong market pataas. Bukod pa dyan ay naging mababa. Naging mababa po ang ETF inflows nitong mga nakaraang araw na nagdulot ng pangamba at profit taking. Pero dahil po sa panandali ang pag-stabilize ni Bitcoin, ay tila lumalakas po ulit ang kumpiyansa ng mga investors. Ngayon ay makakaya ba ni Solana ang resistance na nakapwesto or nakaabang sa presyong $188? Ayon po sa datos mula sa CoinGecko ay kasalukuyang kinakaharap ni Solana ang matibay na resistance level sa presyong $188. Kung malalampasan niya ito, malaki po ang tsansa na marating niya ang $190 at posibleng ang $200. Pero hindi ito ganon kadali. Ang mga resistance level ay para pong pader na kailangang basagin ng buying pressure. Kung hindi po sapat ang dami ng mga bumibili or buyers, or kung kulang ang momentum, pwedeng mauwi po sa retracement ang price movement ni Sol. Kaya kailangan nating bantayan ang volume at mga indicator sa mga susunod na araw. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga analyst? Ayon naman po sa Coin Codex ay posibleng mag-trade itong si Solana sa halagang $194.58 sa August 15. Ibig sabihin ay may inaasahang pong pagtaas pa ng 3.38% mula sa kasalukuyang presyo. Pero sabi rin nila, pwedeng gumalaw si Solana sa sideways pattern na ibig sabihin ay hindi gaanong tataas or bababa kung saan ay stable lamang. Ang sideways movement ay kadalasang nangyayari kapag nag-aantay ang mga investors ng mas malinaw na balita, gaya po ng resulta mula sa FOMC or Federal Reserve. Ang mga ganitong galaw ay nagpapahiwatig po na may tensyon o pangambang bumaliktad ulit ang trend. Ngayon ay gaano naman po kalayo na itong si Solana mula sa kanyang all-time high. Bagamat mataas na ngayon ang presyo ni Solana, ay malayo pa rin ito sa kanyang all-time high na nasa presyong $293.31. Naabot po niya ito
noong January 2025. At kung susukatin po natin ay halos 36% pa ang kailangang habulin ni Solana para bumalik sa kanyang peak price na ito or all-time high na presyong ito. Ito po ay isang magandang paalala na kahit umaakyat po ang presyo ngayon ay marami pa rin ang pwedeng mangyari. Hindi pa ito ang bull run na inaasam ng lahat, kundi isa lamang posibleng simula ng pagbawi or recovery. Ano naman po ang epekto ng FOMC sa galaw ni Solana? Malaking bagay ang magiging desisyon ng Federal Open Market Committee or FOMC sa galaw ni Solana at ang buong crypto market. Kapag ang desisyon po nila ay hawkish, ibig sabihin ay mas magiging mahigpit po sila sa monetary policy. Kapag nangyari po yan, ay posibleng mag-pullback muli ang market. Pero kung ang desisyon po nila ay dovish at maganap ang interest rate cut, ay posible pong magdulot ito ng panibagong rally, hindi lamang kay Solana kundi sa buong market. Mas madali po kasing umutang at mag-invest kapag mababa ang interest rates. Kaya pumapasok ang mas maraming kapital sa risky assets gaya ng crypto. At ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan bilang mga Pinoy investors dito kay Solana? Ang mga dapat po nating bantayan ay ang price movement sa pagitan ng presyong $185 hanggang $190. Sapagkat kung malalampasan ni Solana ang $190 na may malakas na volume, ay posibleng umakyat po siya papuntang $200 na presyo. Pero kung hindi, ay maghanda tayo sa retracement o pagbagsak pabalik sa mga support levels gaya ng $175 or mas mababa pa. Kaya mainam po na gumamit tayo ng stop loss, lalo na kung short-term trading ang ating goal. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay magandang balita ang ganitong paggalaw ni Solana. Ipinapakita nito na may potensyal ulit ang altcoin season, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang magandang sentiment ng market. Isa rin itong paalala na dapat ay marunong tayong sumabay sa trend at sabayan ito ng solid risk management. Kung sakaling hindi ka pa nakapasok kay Solana at iniisip mo kung huli na ba ang lahat, tandaan mo na ang market ay laging may ibinibigay na second chance. Ang mahalaga po ay handa ka, may plano, at hindi nadadala sa hype. At bilang panghuli, para po sa akin ay maganda ang ipinapakitang lakas ni Solana ngayon. Ngunit sa kabila ng optimism ay hindi pa ito senyales na tapos na ang bear market. Kung tutuusin ay nasa gitna pa rin tayo ng masalimuot na cycle kung saan ang bawat galaw ay may kasamang risk. Kaya kung ako po ang tatanungin, ang pinakamainam na gawin ay ang maghintay ng confirmed breakout bago pumasok ng buo. Dapat ay laging may plan B at wag po nating kalimutang pag-aralan ang fundamentals at sentiment ng global market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.